inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, araw po ng Miyerkules, Pebrero 15 na 2017 sa ulo ng ating mga balita. Hiling ng abogado ng gobyerno na Solicitor General i-absolto naman si Janet Lim Napoles sa pork barrel scandal, umani naman ng mga pagbatikos. Ang PNP nilinaw naman na walang ibibigay na Medal of Valor naman sa 42 mga sub-troopers. Dating police officer, pinatawa naman ng life sentence nila naman sa issue ng droga. Retired General PNP na si Sumbero, hindi pa raw ligtas sa contempt sa Senado sa Laysay bukas naman at pahayag din sa media. Kikilatisin pa rin ng mga senador sa issue ng bribery scandal sa Bureau of Immigration. Department of Justice Secretary Aguirre tiniyak naman na hindi maging biktima ng extrajudicial killings si Senator Laila de Lima kapag nakulong pero hindi raw bibigyan ng special treatment. Balita naman sa ibayong dagat, dalawang assassin naman na pumaslang sa kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un, posibleng manong patay na rin. Sa sports balita naman mga kaibigan, sa PBA sa Game 4 mamaya, ito raw ay labanan ng pagalingan ng taktika sa depensa sa pagitan naman ng Gen Kings kontra naman sa Star. Sa showbiz balita, breast cancer survivors, agwapansin naman sa pagrampas sa New York Fashion Week. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ngayon ni Solicitor General Jose Calida na walang impact naman sa pork barrel case ang pag-absolto nito sa itinuturong pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Una rito, todo depensa naman ang Solgen sa kanyang posisyon matapos sa kanyang paniwala ay absoltuhin niya itong si Napoles sa kasong serious illegal detention. Kumbinsido umano si Calida na mali ang desisyon ng korte sa naturang isyu at hindi makatarungan na makukulong naman si Napoles sa makasalanang hindi naman daw niya ginawa. Paliwanag niya, wala namang magpapatunay na nakulong ng illegal si Napoles ang kanyang pinsan na si Ben Hurloy. Dahil sa malaya pa rin naman daw ito nakakalabas at nakakasama ang pamilya. Maliban dito, sinabi pa ni Calida, kapag talagang illegal na naikulong naman itong si Ben Hurloy, ay magpapasaklulo na ito sa korte. Marin din namang tinanggi ni Solgen Calida na may kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang hakbang sa kaso naman kay Janet Lim Napoles. Aniya, hindi raw pakikialaman at dinidiktahan ng Pangulong Duterte ang mga miyembro ng gabinete kung ano ang dapat nilang gawin. Ilang mamabatas naman ang umalma, dila naman sa mismong abogado raw ng pamalaan ang siya nagtatanggol naman kay Janet Lim Napoles. Sa ibang balita naman mga kaibigan, tiniyak ng Philippine National Police na walang Medal of Valor na igagawad naman sa SA-42. Ito'y matapos naman ang umani ng kontrobersya. May detalye pa mula sa Campo Crame si Bombadali Soberano. Nilinaw ngayon ng pamunuan ng pambansang pulisya na magkaiba ang procedure nila sa pagpili para maging awardee sa pinakamataas na award ang Medalya ng Kagitingan kung ikukumpara sa Armed Forces of the Philippines. Sa panayam kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos na magkaiba ang privileges na ibinibigay sa mga awardee ng Medalya ng Kagitingan sa AFP. Paliwanag ni Carlos na magkaiba ang komposisyon ng board na nag-review sa Top 42 kung saan kanilang tinignan ang BOI report at ang mga testimonya ng dalawang survivors. Sinabi ni Carlos na sa pagbibigay ng Medal of Valor, kailangan may magpapatunay o makapagbigay ng salaysay kung ano ang totoong nangyari. Sa panig kasi ng SA-44, may dalawang survivors na nagbigay ng salaysay at batay sa isinagawang investigasyon at naging appreciation ng board na nag-review sa pagkamatay ng SA-42, kanilang inarekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng Medalya ng Kagitingan ang mga ito. Pakinggan natin si Senior Superintendent Leonardo Carlos. We give out PNP Medalya ng Kagitingan. Kasi siyempre, pag sinabi mong Medal of Valor, iba naman yung nag-review. On the part of the Armed Forces, it is the DND. The situation of the 42 was different because majority ng katabi niya died in gallant action. So, in the appreciation of the board or the committee that did the review, they find it, they made a recommendation to provide them the posthumous award of Medalya ng Kagitingan. Dagdag pa ni Carlos na magkaiba ang monetary benefits na nakukuha ng mga sundalong Medal of Valor kumpara sa PNP. Sa AFP
kasi nasa 75,000 kada buwan habang nasa 20,000 pesos naman sa PNP. Nabatid na ang monetary benefits na binibigay para sa mga Medal of Valor awardee sa AFP ay mula sa national government, habang sa PNP ay mula mismo sa budget ng pambansang pulisya. Samantala, malinaw sa Malacanang order na Medal of Valor o Medalya ng Kagitingan ang ibinigay sa SAF 42. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Paano na ngayon, Bombo Analiano, ang komunikasyon ng PNP doon sa pamilya ng tinaguriang SAF 42? Dilan sa umaasa sila na Medal of Valor nga ang igagawad sa kanilang pamilya na nasawi. Even yung Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdeklara siya, ang Office of the Executive Secretary ay merong papel na sinasabi na Medal of Valor. Paano yan aayusin yung sitwasyon na yan, Bomboan? Yun nga, Bombo Elmar, ang sinabi kasi ng PNP na itong Medal of Valor ay katumbas ito ng Medalya ng Kagitingan. At ang PNP ay walang Medal of Valor, kundi ang tawag nila dito ay Medalya ng Kagitingan. Sa AFP kasi ang ginagamit nila ang Medal of Valor na siyang highest award sa isang sundalo. At ang Medalya ng Kagitingan naman ay sa panig ng PNP. Pero sabi ni Colonel Carlos, ang iba kasi ang nagre-review sa board ng PNP at iba din ang nagre-review sa board para sa AFP. Kaya hindi ito magkaparehas, Bombo Elmar. Pero sa panig ng PNP, ang Medalya ng Kagitingan ang siyang highest award na ibibigay sa isang pulis, Bombo Elmar. So hindi pala ini-English nila yung Medalya ng Kagitingan. Tama ka, Bombo Elmar. Naman sa Armed Forces Medal of Valor Award. Anyway, at sana ay magkaroon ng assurances at yung usapin na yan kasi umani na ng mga reaksyon at maging doon sa mga EFP generals maging ang Department of National Defense at ang EFP chief ay iba ang pananaw doon naman sa naging posisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat si Bombo Anali Soberano. Isa namang pulis pinatawan ng hatol kaugnay po naman sa issue ng illegal drugs. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Ng case conviction ang dating police officer na nasangkot umano sa illegal drug trade sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos nakitaan ni RTC Branch 35 Presiding Judge Arthur Abudiente ang kaso na isinampan ng PDEA Region 10 laban kay retired SP1 Rinaldo de la Victoria na dating nakabase sa Cagayan de Oro City Police Office kaugnay pagtutulak ng illegal na droga sa lungsod. Sinabi ni Abudiente na pagkakulong ng habang buhay at monetary fine na mahigit 10 milyong piso ang ipinataw nito kay de la Victoria dahil sa silbing guilty ng kinaharap na kaso. Si De La Victoria ay unang nahuli ng PDEA Region 10 nang inilunsad ang anti-drug bypass operation sa loob ng motel kung saan nakunan ito ng shabu na mayroong halaga na 200,000 pesos taong 2014. Kaugnay nito, ikinatuwa naman ng mga tauhan ng PDEA Region 10 ang desisyon ni Abudiente ukol sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban kay De La Victoria. Sinabi ni PDEA Agent Ben Calibre na kabilang noon na nag-operate na tagumpay para sa taong bayan ang ipinataw ng huwis laban kay De La Victoria. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman mga kaibigan, tiniyak ng palasyo ng Malacanang na hindi matitinag ang gobyerno naman sa relief operation sa Surigao kung saan nga ay napinsala ng pagkatama naman ng 6.7 magnitude na lindol. Nitong nakalipas na gabi mga kaibigan, meron kasing issue na nangyaring pag-atake sa convoy ng mga sundalo doon sa grupo naman na nagsasagawa ng relief operation. At may detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Hindi umano palitinag ang AFP sa Humanitarian Assistance at Disaster Relief Operations sa Surigao sa kabila ng pag-atake ng New People's Army o NPA sa barangay Linunggaman, Surigao del Norte. Sinabi ngayon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang ginawang pag-atake ng NPA kagabi ay malinaw na paglabag sa kanilang ceasefire declaration matapos ang 6.7 magnitude na lindol sa Surigao del Norte. Ayon kay Abella, mas mabuti sana ang magibahagi ang NPA sa confidence building activities kaysa kumpirmahin ang terrorist status na itinawag sa kanila ni Pangulong Duterte. Binigyan din naman ni Abella na hindi makasagabal sa relief operations ng AFP at magkinakula ahensya sa mga biktima ng lindol ang karahasan ng rebeldeng komunista. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Kaugnay ng balitang yan, may reaction naman ang Armed Forces Chief of Staff. Kaugnay pa naman sa napaulat na nangyaring pag-aambus ng mga rebelde sa grupo naman ng mga sundalo nagsasagawa ng convoy sa humanitarian mission doon sa Surigao. At nasa linya ang Bombo Radio Cebu. Malaki ang paniniwala ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na kagagawa na naman ng mga rebelding New People's Army ang nangyaring pag-ambush sa grupo ng militar kagabi sa Surigao City habang nag-escort sa isang TV network na namahagi ng relief goods sa mga nabiktima ng lindol. Ito ay sa kabila ng pagtanggi ng NPA na sila ang may kagagawa ng pamamaril. Ayon kay Anyo na ugali na talaga ng mga NPA ang mag-deny at pagtakpan ang ginawang karahasan. Dagdag pa ni Anyo na hindi na bago sa kanya ang ganitong pahayag ng mga rebelde dahil ilang beses na manong nangyari na hindi magkakatugma ang pahayag ng mga miyembro ng grupo. Dagdag pa nito na iba na raw ang NPA ngayon kumpara nung unang panahon dahil wala na manong ideolohiya ang kanilang ipinaglalaban at wala na manong kontrol ang mga matataas na opisyal ng hukbo sa kanilang mga tao na nasa ground. Kaugnay nito, sinabi ni Anyo na ang NPA ay mga taong mahirap kausap at walang isang salita. Binigyan din ni Anyo na hindi nila kinukonsidera na isang malakas na grupo ang NPA dahil na rin sa kawalan ng kontrol sa pamunuan ng rebelding grupo. Yun ang papatunay na mahirap kausap yung mga ganitong grupo na hindi tumutupad sa usapan at hindi rin nila kayang kontrolin yung mga tao nila sa ground. Kagabi, kanina umaga, nagdi-deny sila na hindi raw sila. Pero makikita mo, normal sa kanila yung kanyang mga denial. Ang bahagi ng pahayag ni General Eduardo Anyo. Samantala, sa kabila ng pag-lift ng ceasefire sa NPA, naniniwala pa rin si Anyo na mapipirmahan ang bilateral ceasefire at matutuloy pa rin ang peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at rebelding grupo. At kung sakaling hindi naman matuloy ang peace negotiation sa taas, nakahanda umano ang AFP na mag-localize ng peace talk kung saan hinikayat nito ang mga local ground commanders ng NPA na lumapit sa LGU o di kaya sa local commander ng AFP para mapag-usapan at matugunan ang kanilang mga hinaing. Napag-alaman na nandito ngayon sa Cebu si Anyo para makaharap ang AFP Central Command at ma-update na rin sa operations and activities ng Central Command. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo John Ray Igona at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa isyo na itong 5 araw makalipas naman ang pagtama ng lindol sa Surigao City at magtungo tayo sa nasabing lungsod. Nandun pa rin nakatutok ang Bombo Radio News Team ng sa magitan ng Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Kevin Linaak. Kagwahay na Bombo Kevin. Yon Bombo Elmar, sa harap ng media si Surigao del Norte Governor Sol Matugas na mahina talaga ang ginagawang after disaster response, especially na sa pagbibigay ng relief goods doon sa mga naapektuhang mga residente sa Surigao del Norte. May pagtaas nga ng boses yung naturang gobernadora nang malaman na sa di bababa sa 18,000 na mga affected na mga tao sa probinsya ay 10,000 pa lamang ang natutulungan matapos ang 5 araw nagtumama yung 6.7 magnitude na lindol. Nagutos nga rin ang senadora, ang gobernadora sa PDRRM noon na gumawa rin ng kanilang mapping sa mga evacuation centers sa probinsya dahil yung evacuation centers nga na ginamit ay ito lang provincial capital ng mga tao na nagsilikas nung gabing tumama yung 6.7 magnitude na lindol. Palalo rin ng gobernadora na lagyan o i-trace yung fault line at tatamnan ito ng puno matapos na identify nga kanina ng PHIVOLCS kung saan ito ang fault line. Aabot nga rin na Bombo Elmar samantala aabot rin sa 50 million pesos naman ng fund ang inilabas na ng provincial government matapos rin isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya kahapon, Bombo Elmar. Nagpapatuloy pa ba naranasan nyo ngayong buong araw, Bombo Kevin, yung mga aftershocks? Kumusta na ngayong araw dyan sa Surigao City? Roger that, Bombo Elmar. Ngayon nga, bandang hapon ay naramdaman pa rin namin yung isang malakas na aftershock. Sabi ng PHIVOLCS, posible yun na 4 kasi naramdaman namin habang nagsasagawa hanggang sa ngayon na press conference dito sa provincial capital. So may mga nakataranta pa rin yung mga tao dito, yung mga personahe nga ng provincial capital. Kahit nga kanina, Bombo Elmar, ay kinailalim sila sa test debriefing ng mga volunteers galing naman dyan sa Manila at pumunta dito sa Surigao del Norte at walang bayad ang kanilang serbisyo, Bombo Elmar.
Alright, maraming salamat, Bombo Kevin. Nagulat live mula dito sa Surigao del Norte, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang Department of Interior and Local Government, ang kanilang pamunuan ay pinag-aaralan din at pinaghahandaan din daw ang lalo na itong sa Metro Manila at kalapit na lugar sa pinangangbahang Big One. At may detalye naman ang Bombo Radyo Bacolod. Pinag-aaralan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang magiging hakbangin ng ahensya kung sakaling mangyari ang tinaguriang The Big One. Ang The Big One ay ang 7.2 magnitude na lindol bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault na pinangangambahang mangyari anumang oras. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod, sinabi ni Secretary Mike Sueno na hindi kagaya ng bagyo na maaring paghandaan. Ang lindol ay bigla na lamang nangyayari dahilan na pinag-aaralan na ng Disaster Risk Reduction Management Council o DRRMC at local government units kung anong gagawin sakaling maganap ito. Dagdag pa nito, ang 6.7 magnitude na pagyanig sa Surigao City ay dapat na magsilbing aral upang paghandaan ng mga bayan at lungsod ang posibleng malakas na pagyanig. Samantala, aminado ang kalihim na maging siya ay natatakot din dahil nasa ika-19 na palapag ang kanyang tanggapan. Mula sa impila ng Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Romel Hamero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala, hindi pa raw ligtas ang controversial na retired PNP General Sombero kahit nadalo siya bukas sa pagdinig ng Senado. At may detalye pa si Bombo Dennis Samito. Nanganganib pa rin nga contempt at maipakulong si dating Police Chief Superintendent Wenceslao Wally Sombero kung hindi ito makikipagtulungan sa pagdinig ng Senado bukas. Ito ang naging babala ng Senate Blue Ribbon Committee, partikular na ni Chairman ng naturang lupo na si Senator Richard Gordon isang araw bago ang pagharap ni Sombero sa investigasyon ukol sa 50 million pesos bribery scandal sa mga opisyal ng Bureau of Immigration na nanggaling umano sa gambling tycoon na si Jack Lam. Para kay Gordon, mahabang konsiderasyon na ang ibinigay nila para sa dating police officer dahil sa 3 beses na pagliban ito sa mga nakaraang hearing kung saan ay pinadadala naman siya ng mga imbitasyon, ngunit idinadahilan nito ang isyong pangkalusugan. Plano rin ng ibang mambabatas na pagkumparahin ang magiging salaysay ni Sombero sa hearing at gayon din yung statement niyang binitawan kahapon sa media nang dumating ito mula sa bansang Canada. Sa ngayon ay nananatili sa isang ligtas daw na lugar itong si Sombero at bukas ay aalalayan ito ng Senate Sergeant at Arms upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa buong panahon ng kanyang pagbibigay ng salaysay. Isa lamang itong si Sombero sa mga haharap maliban pa sa ibang mga opisyal at mga ipinatawag din ng Senado para tumistigo at maging resource person sa kanilang pagdinig. Maging si Charlie Atong Ang ay inaasahan din na sisipot sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala naman, may mensahe naman si DOJ Secretary Aguirre kay Senator Laila De Lima kung sakalang ito'y makulong. At may detalye naman si Bombo Geraldo Lim. Tiniyak Bombo Elmar ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na 99% na hindi magiging biktima ng extrajudicial killing si Senator Laila De Lima kapag naaresto ito dahil sa kanyang mga kinahaharap na kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Matapos kumpirmahin ng Commission on Appointments ang Justice Chief, sinabi nito na magiging ligtas daw ang senadora kahit saan pa ito ikulong. Pero binigyang diin ni Aguirre na walang matatanggap na special treatment ang senadora, lalo na't kini-question nito ang umano'y mga pribilehyo ng mga high-profile inmates na tumistigo laban sa kanya dahil sa issue ng paglaganap ng droga sa NBP. Ang mga inmates na nakapiit sa Armed Forces of the Philippines Custodial and Detention Facility ay sinasabing nakakagamit ng electronic gadgets, air condition units at internet access. Una rito sinabi ni De Lima na nangangamba ito sa kanyang buhay kapag tuluyan na siyang pinahuli ng mga otoridad dahil baka maging biktima siya ng EJK. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa ibang balita naman, nagpaliwanag ang BIR sa dangdang mga empleyado na nag-resign. Doon po naman sa nasabing ahensya. Nasa kamera naman si Bombo De Vincent Pasil.
Nasa 300 kawani ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nagbitiw na sa pwesto. Ito ay matapos na simulan ng ahensya ang kampanya nito laban kontra korupsyon. Mismong si Deputy Commissioner Cesar Dulay ang siyang nagsapubliko nito sa pagdinig kanina ng House Ways and Means Committee kung saan tinalakay ang isinusulong na reforma sa buwis ng Duterte administration. Sinabi ng Deputy Commissioner, ilan sa 300 ay tuluyan nang nagretiro na sa serbisyo, makaraang magbitiw na sa kanilang tungkulin ang mga opisyal ng BIR na dawit sa korupsyon. Samantala, nasa 400 naman daw ang nakabinbin na internal administrative cases na unti-unti naman umano nilang inaaksyonan. Mula sa Kamara, Bombo Day Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nais naman ngayon ang Office of the Solicitor General na muling iparesto mag-asawang Chamson at iling sa korte na ikansila ang kanilang piyansa. Ang pag-aresto kina Communist leaders Benito at Welma Thiamson ay kasunod na rin ang pagdeklara ng Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin na ang peace negotiations sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Ay naman kay Solicitor General Jose Calida, dapat ay maibalik sa kulungan ng mag-asawa at mabigyan lamang ng conditional release. Ang mag-asawang Chamson ay pansamantalang pinalaya nga noong Agosto 19 noong nakalipas naman na taon din naman sa pagbubukas muli ng negosasyon doon sa Oslo, Norway. Samantala naman mga kaibigan, sa ibang balita, dating mayor na kalalabas lamang sa Bilibid Prison na kinasuhan ng libel ng isa ring mayor, nagkaayos na rin at may detalye ang Bombo Radyo Lawag. Kinumpirma ni Mayor Nicomedes de la Cruz na nagkaayos na sila ni dating Mayor Pacifico Velasco ng Bacarra, Ilocos Norte. Ayon kay de la Cruz, nagkaayos sila ni Velasco sa harapan ng Mediation Court ng RTC Branch 16 sa sala ni Honorable Judge Conrado Ragucus sa lungsod ng Lawag sa tulong ng Philippine Mediation Council. Dahil dito ay inuurong na ni de la Cruz ang kasong libel na inihain niya laban kay Velasco, ngunit ang disqualification case na isinampa naman ng asawa ni Velasco laban sa alkalde ay tuloy pa rin dahil hindi niya maaring pakialaman. Matatandaang si Velasco ay kalalabas lamang niya mula sa New Bilibid Prison noong nakaraang taon at ang asawa nito na si Ginang Agustina Velasco ay naging katunggali ni de la Cruz sa pagkaalkalde sa bayan ng Bacarra noong May 2016 elections. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosa sa guulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Samantala, yung alkalde naman na pinadismiss ng ombudsman, voluntary na rin nag-resign sa pwesto. At may detalye ang Bombo Radyo Cebu. Di pa man naihain ang kanyang dismissal order mula sa Office of the Ombudsman, ay nagbitiw na sa pwesto si Aluginsan Mayor Augusto Cesar Moreno sa isang pahinang resignation letter na isinumite ni Moreno sa opisina ni Cebu Governor Hilario Davide III. Personal na problema ang kanyang dahilan sa pagbibitiw sa pwesto. Napag-alaman na pinadi-dismiss ng Ombudsman si Mayor Moreno matapos na magkaroon ng transaksyon ng bayan ng Aluginsan sa AVG Bake Shop na pagmamay-ari mismo ng alkalde. Samantala hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ng kapulisan ang asawa nitong si former Aluginsan Mayor Cynthia Moreno matapos nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban naman sa dating mayor at sa 7 pang empleyado ng Aluginsan. Si former Mayor Cynthia Moreno ay nakonbikto sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards matapos hindi dumaan sa public bidding ang pagbili ng construction materials na nagkakalaga ng ₱1,000,000. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chandy Nasilia. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung mga minero dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Camarines Norte, magsagawa din daw ng kilos protesta dilan sa pagkapasaranga ng Department of Environment sa mga minahan sa bansa. At nasa linya ang Bombo Radio Naga. Desidido ngayon ang grupo ng mga minero sa lalawigan ng Camarines Norte na makaipon ng libo-libong perma para sa kanilang planong petisyon na isusumite sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Central Office. Layunin ng naturang petisyon na hingiin kay DNR Secretary Gina Lopez na payagan silang magmina habang nasa proseso pa ang hinihingi nilang minahan ng bayan sa lokal na pamahalaan. Una namang naglunsad ng kilos protesta ang naturang mga minero dahil sa umano'y mabagal
mabagal na desisyon ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol sa kanilang hinihinging minahan ng bayan sa naturang lalawigan. Depensa ng mga minero, hindi pwedeng basta na lamang ipasara ang mga minahan sa kanilang lugar dahil ito ang kanilang pangunahing hanap buhay. Kung maaalala, buwan ng Hulyo noong nakaraang taon nang i-demolish ng MGB ang ilang minahan sa Camarines Norte para mapigilan ang mga illegal na pagmimina sa naturang lalawigan. Una na ring sinabi ni MGB Bicol Regional Director Engineer Guillermo Molina na taong 2012 pa nang magpalabas ng cease and desist order ang nasabing ahensya sa mga minahan sa lugar. Ngunit hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosie Nieva nag-uulap para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay namang balita, makakaso mano ng patas na proseso sa ilalim ng batas sa mga mining companies na pinasasara naman ni Environment Secretary Gina Lopez. Ginawa ni Secretary Salvador Panelo, ang Presidential Legal Advisor, ang kanyang pahayag matapos kansilahin nga ng kalihim ang 75 mga mining contracts maliban pa sa nauna ng closure order ng mga minahan na patuloy daw na sumisira sa kapaligiran. Sinabi pa ni Secretary Panelo, bagamat may inilabas ng closure order at cancellation of contract, hindi pa ito pinal. Nilinaw pa ng kalihim, magagamit ng mga mining companies ang lahat ng legal na remedyo. Ang kanya pang sinabi na maaaring maghain din ng motion for reconsideration ang mga mining companies, addition naman ng Department of Environment and Natural Resources. Bombo Weather Forecast! Weather Forecast! Pinalawig pa ngayon ng Pag-asa ang flood alert sa malaking bahagi ng Rio ng Mindanao kasama ng mga probinsyang tinamaan ng malalakas na paglindol. Dito naman sa umiral na tail end of the cold front na nagdadala raw ng malamig na hangin at matinding buhos naman ng mga pagulan. Ngayong hapon lamang itinaas po sa orange warning ang alerto sa Compostela Valley, ang Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao City. Habang yellow rainfall alert naman o initial na baha ang maranasan naman sa mga ilang lugar ng Sarangani, Surigao del Sur, South Cotabato at Agusan del Sur. Habang mayroong pagbuhos din ng ulang, asahan naman sa Lanao del Norte, yung Misamis Oriental, kasama Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. O narito, inalerto po ng Philippine Coast Guard ang mga babiyahe naman sa eastern section ng Pilipinas, lalo na yung ilang lugar dyan sa Visayas at Mindanao, dila naman sa naranasang malalaking mga pag-alon. Maliban dito, apektado naman ang malamig pa ring panahon ang bahagi ng Luzon na tinatayang magiging makulimlim pa rin ang lagay ng panahon. Bombo International News! International News! Bombo International News! Dalawang assassins na pumaslang sa kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un, posibleng umanong patay na rin. May detalye pa si Bombo Lizelle Galan. Naniniwala ang intelligence agencies ng ilang bansa sa Asia na patay na rin ang dalawang assassins na nasa likod ng pagpaslang sa kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un sa Kuala Lumpur International Airport kagabi. Ayon sa mga otoridad sa Japan, mayroong intelligence information na patay na ang dalawang babaeng sospek na itinuturong responsable sa pagkamatay ni Kim Jong-nam. Maging ang Malaysian Police ay aminadong hanggang ngayon hindi pa nila tukoy ang pagkakilanlan ng mga sospek at kung saan na ang mga ito. Ang mga sospek ay nakunan ng CCTV footage sa paliparan. Ayon sa National Intelligence Service o NIS ng South Korea, mga operatives ng Pyongyang ang mga salarin. Sinabi ni NIS Director Lee Byung-ho, 5 taon na ang assassination order ng North Korean leader para sa kanyang kapatid. Noong 2012 ay pinagtangkaan din ang buhay ni Nam. Sumulat pa ito noon kay Kim Jong-un at nagmakaawa na hayaan sila ng kanyang pamilya na mabuhay. Sa impormasyon ng South Korean Spy Agency, nilason si Nam sa airport bagamat inaalam pa kung ginamitan ito ng poison needle o chemical spray. Patungo sanang Macau si Nam, ngunit habang nasa airport, may nakausap itong dalawang babae na hinawakan siya sa mukha at nakaramdam ito ng pagkahilo. Isinailalim na sa autopsy ang labi ni Nam habang hiniling na ng North Korean Embassy sa Kuala Lumpur na i-release sa kanila ang bangkay. Si Kim Jong-nam ay ilang taon nang naninirahan sa China at protektado ito ng Chinese government kasama ang kanyang pamilya sa Beijing at Macau. Ayon sa South Korea, posibleng naniniwala si Kim Jong-un na banta sa kanyang rehimen ang kapatid kaya ito ipinapatay. Si Kim Jong-nam ay ang panganay na anak ni dating North Korean leader Kim Jong-il, bagamat isa ito sa mga kritiko ng pamumuno ng kanyang pamilya sa komunistang bansa. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa kakibang balita naman, yung estudyante na pumatay sa kanyang girlfriend sa gitna ng matinding sex daw ay habang nasa may Valentine's Day, hinatulan na. At may detalye si Bomber Mina Garcia. Sinintensya ng 25 taong pagkakabilanggo ang isang estudyante na pumatay sa kanyang kasintahan sa gitna ng kanilang rough sex kasabay ng Valentine's Day 2 taon na ang nakakaraan. Ito ay matapos na mag-plead ng guilty ang 26-year-old kinesiology student na si Chico Fierro sa pagpatay sa kasintahan na si Karina Rodriguez taong 2015 na pumanong makaraan itong magkaroon ng severe internal injuries sa gitna ng kanilang pagtatalik. Ayon sa suspect na isa ring part-time personal trainer, ay pinapasukan niya raw ng kung ano-anong mga bagay ang kasintahan sa maselang bahagi ng katawan nito sa tuwing sila ay magsisex na kinalaunan ay naging sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, batay sa abogado nito ay in love daw ang magkasintahan na kapwa pumayag daw sa rough sex matapos ang inuman bilang selebrasyon ng Valentine's Day. Patay pa sa mga prosecutors ay maraming ex-girlfriends daw ni Fierro ang magpapatunay na may tendency ito na gumamit ng mga bagay sa tuwing makikipag-sex. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Labanan daw ng pagalingan sa depensa mangyayari sa Game 4 mamaya sa pagitan ng Gin Kings at Stars sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup Semi-Final Series. Target ng Gin Kings na may tablang Best of 7 Series sa 2-2. Lumakas ang kumpiyansa ng Barangay Ginebra, makarang masilat ang Stars sa lowest scoring nitong nakalipas na Game 3 kung saan nakaisa rin sila ng panalo. Nagawang malimitahan ng Gins sa 29% lamang ang shooting performance ng Star. Dahil dito inasampo ng Gin Kings sa head coach na si Tim Cone, mauwi na naman sa pagalingan sa taktika sa depensa mangyari mamaya. Nagpahiwatig pang winning gist coach ng PBA ng laro mamaya simula alas 7 ng gabi ang magiging susi daw sa kanilang semi-final games tungo naman sa PBA Finals. Samantala naman mga kaibigan, Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! breast cancer survivors agaw pansin naman sa pagrampas sa New York. At may hamon naman kay dating Miss World Philippines Cory Quirino. Yan, iba pang mga detalye mula kay Bombo Nes Mercado. Hindi umano pipigilan ng dating Miss World Philippines National Director na si Cory Quirino ang huling naging pambato ng Pilipinas na si Catriona Gray kung nanaising sumali naman sa 2017 Binibining Pilipinas. Unang pahayag ito ni Quirino matapos na bitawan na ang Philippine franchise ng Miss World na ngayon ay hawak na ng talent manager na si Arnold Vegafria. Ayon kay Quirino, sapat na sa kanya ang 6 na taong pagiging National Director ng Miss World Philippines kung saan natupad nito ang pangako na maibigay ang unang Miss World crown sa bansa sa pamamagitan ni Megan Young noong 2013. Hawak na anya ni Vegafria ang bola para sa pagbigay ng pangalawang Miss World crown sa bansa. Sa ngayon daw ay may basbas niya si Catriona sakaling sumubok sa Binibining Pilipinas, lalo't may posibilidad na maibigay naman ito ang pang-apat na Miss Universe crown sa Pilipinas kasunod ng top 5 finish sa 2016 Miss World. Samantala, umaabot sa 16 na kababaihan na breast cancer survivors ang naging agaw pansin sa New York Fashion Week. Bakas ang confidence ng nasabing mga kababaihan sa pagrampa habang suot ang kanya-kanyang lingerie brand with matching glitters at body paint, bagamat lantad pa rin ang kanilang peklat sa dibdib. Nabatid na rumampa rin sa ibang kategorya ng New York Fashion Week ang Pinay Beauty Queen models na sina Janine Togonon at Valerie Wayman. Yan ang report. Ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Balikan natin yung issue mga kaibigan sa controversial na pagpatay sa half-brother na North Korean na leader na si Kim Jong-un. Itong si Kim Jong-nam dahil sa pinatay nga ito doon mismo sa airport sa Kuala Lumpur sa Malaysia. At sinasabi nga rito mga kaibigan na ito'y nilason. Kakaibang klase itong pagpatay ng mga komunista dyan sa North Korea at umabot doon sa Kuala Lumpur. Nagbabalik si Bombo Lizal Galat. May mga development daw sa kaso. Yes, Bombo Elmar, isang babae ang naaresto ng Malaysian police na sinasabing suspect sa pagpatay sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Ang naturang suspect, Bombo Elmar, ay sinasabing mayroong Vietnamese passport ayon sa Malaysian police at ngayon ay nakakulong sa Kuala Lumpur International Airport.
dito doon sa Malaysia, Bombo Elmar. Bagamat ayon sa Malaysian Police, ang naturang suspect ay nakilala sa pangalang si Duan Si Hung. Yan ang pangalan, Bombo Elmar, ng suspect. So nakilala daw ito dahil sa pinagbatayan na CCTV footage ng Kuala Lumpur Airport kung saan kahapon ay nakunan, Bombo Elmar, ang isang babae na sinasabing isa sa dalawa na nakasalamuha nitong si Kim Jong Nam sa paliparan sa Kuala Lumpur na sinasabing humawak daw sa kanyang pisngi at nakaramdam nga ng pagkahilo itong kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un sanhi ng kanyang kamatayan, Bombo Elmar. Una nang sinabi nga ng South Korean Intelligence Agency na may mga impormasyon silang hawak na nilason di umano ng suspect o ng mga suspect itong si Kim Jong-nam, Bombo Elmar. Bagamat ang sabi ay dalawa ang mga salarin na responsable sa pagpatay nitong kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un. Pero sa ngayon, ang naaresto ng Malaysian Police, Bombo Elmar, ay isa pa lamang itong may hawak ng Vietnamese passport na nakilalang si Duan Sing Hung, Bombo Elmar. Maaari din siguro na alias lamang yan na Bombo Lisel. So lumalabas initially na Vietnamese ang nationality niya, Bombo Lisel? Yes, bagamat ang sinasabi naman ng ilang intelligence agencies nga ng Amerika at maging ng South Korea, Bombo Elmar, yung mga responsable daw sa pagpatay kay Kim Jong-nam ay mga operatives din o assassins na kinuha mismo ng North Korea dahil ito nga daw ang leader nila na si Kim Jong-un ang siyang nag-utos mismo para patayin ang kanyang half-brother, Bombo Elmar. Talagang kakaiba yung mga pangyayari na yan mismong sa airport ng Malaysia na isa sa pinaka-busiest airport sa buong mundo, Bombo Lisel. Anyway, maraming salamat, Bombo Lisel. Para sa Bombo Network News, Bombo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yan ang ating breaking news, mga kaibigan. Kapapasok lamang yan na balita yung development naman sa pagpatay sa half-brother ng North Korean strongman na si Kim Jong-un doon mismo sa pagpatay sa airport ng Kuala Lumpur sa Malaysia. Bombo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Bagyang lumakas nga ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 49 pesos and 89 centavos, habang yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 6 pesos and 43 centavos. Ang Singaporean dollar kapalit naman sa Pilipinas 35 pesos and 13 centavos, at ang Saudi Riyal ay kapalit yan sa Pilipinas ng 13 pesos and 30 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Sa ating breaking news, mga kaibigan, meron ng isang naresto sa issue naman sa pagpatay ng half-brother ng North Korean strongman na si Kim Jong-un. Nangyari ito pagpatay doon sa airport ng Kuala Lumpur, Malaysia, at sinasabi daw ang nationality nito, ang isa sa di umano ay suspect ay taga usang Vietnamese national. Samantala naman sa ibang balita sa Pilipinas, abogado ng gobyerno na Solicitor General tiniyak na walang impact sa pork barrel scam case ang pag-absolto niya sa itinuturong pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa issue naman ng serious illegal detention. Ang PNP nilinaw walang Medal of Valor na bibigay naman sa SAF 42 kundi yung pinakamataas daw na award mula naman sa PNP. Samantala, dating pulis naman pinatawan ng parusa ng hanggang naman life sentence nila naman sa issue ng illegal drugs sa Cagayan de Oro City. Sa ibang balita naman, mga kaibigan, retired PNP General na si Sombero hindi pa rin ligtas sa contempt charges sa nakatala niyang pagharap bukas sa Senado. Daang-daang ang mga empleyado na raw ng BIR nag-resign sa pwesto sa gitna ng ipinapatupad ng kampanya laban naman sa katiwalian. Mayor na pinadismiss ng ombudsman doon sa Cebu ay voluntaryo na nag-resign sa kanyang pwesto, pero yung kanyang asawa na dati ring mayor ay patuloy pong wanted ngayon ng mga pulis. Sa sports balita naman ng mga kaibigan, Game 4 mamaya sa pagitan po ng Gin Kings at Star, labanan daw, pagalingan daw ng depensa. Sa showbiz balita naman, breast cancer survivors agaw pansin sa nangyaring pagrampa naman doon sa New York Fashion Week.
At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa! Radio!